May isang babae ang naglalakad pa uwi. May dalawang tindahan siyang natanaw sa daan. Ang isang tindahan ay tindahan ng mga damit at ang isang tindahan ay tindahan ng mga pagkain. Dahil gustong gusto niya ang mga bagong damit, napahinto ito at tinignan ang mga magaganda at bagong damit. Tuwang-tuwa siya dahil halos lahat ng damit doon ay magaganda at lahat ng mga to ay nagugustuhan niya. Kinuha niya ang kanyang pera pero bigla niya naalala na kailangan niya pala magtipid kasi nga sakto lang ang pera niya at isang bagay lang ang pwede niyang bilhin. Damit ba o pagkain? Dahil nga mahirap lang sila ay laging pinapaalala ng kanyang ama na dapat ipangbili niya lang ito ng pagkain kasi mas mahalaga yun. Pero dahil gustong gusto niya ang damit na yun, naisip niya na hindi na lang siya kakain muna dahil busog pa naman siya. Masayang masaya siya habang naglalakad pa uwi at hindi na nilingon ang tindahan ng mga pagkain. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya na nakaratay ang kanyang ama at masama ang pakiramdam nito. Dahil nga umaga, gabi at kahit umuulan, walang tigil sa pagtatrabaho ang kanyang ama. Kaya bumigay ang katawan nito. Wala tong kinita na pera sa araw na yun. At dahil dun, wala silang pangbayad sa manggagamot. At ito ang kinamatay ng kanyang ama. Iyak ng iyak ang babae at iniisip niya na kung sana hindi niya ginastos ang pera ay meron pa sana siyang magagamit panggastos para sa pagpapagaling ng kanyang ama. Ang kwentong ito ay tungkol sa free will ng tao, kung saan binigyan tayo ng Diyos ng karapatan gawin ang gusto natin kahit na ang pagsaway sa mga gusto niya. Araw-araw tayong gumagawa ng desisyon at ang mga desisyon natin ay direktang naaapektuhan ng gusto natin at paniniwala. Halimbawa, nakita mo ang gusto mo na bag at dahil sa super excited ka, binili mo to. Yung excitement na nararamdaman mo, yun yung nagtulak sa iyong gumawa ng desisyon para bilhin yun. May mga desisyon tayo na may long-term effect at short-term effect. Ang ibig ko sabihin sa short-term effect ay yung panandalian kang magiging masaya pero pagkatapos nun ay magsasuffer ka naman sa huli. Sa long term naman ay sa ngayon ay hindi mo pa nakukuha ang gusto mo kasi maaaring may inuuna ka munang gawin ng mga importante na bagay at dinidelay mo ang mag-enjoy. Pero sa huli, pag okay na ang lahat ay saka mo nakukuha ang iyong reward. Ito ang short term at long term effect sa paggawa ng desisyon. Kadalasan, pag sinusunod natin ang emosyon natin, nagiging masaya tayo ngayon, pero nagsasuffer tayo sa huli. Sa decision making, wala naman talagang tama o mali. Kasi may mga desisyon tayo na tanging tayo lang ang nakakaintindi kung bakit natin ginawa yun. Walang tama o mali sa desisyon. Ang meron lang ay consequences. Ang consequences ay ang mga bagay na resulta ng mga desisyon mo na kailangan mo harapin. Masama man o mabuti ang kinalabasan. Sa pagharap natin ng mga consequences sa buhay, doon tayo mas natututo at mas nagiging mabuting tao. Pero madalas hindi na natin kailangan gumawa ng mali, lalo na kung una pa lang alam na natin na mali ito at dapat iwasan. Sa paggawa ng desisyon, mas mabuti kung wag mo palaging sundin ang nararamdaman mo. Kahit masarap ito sa pakiramdam at nagiging masaya ka. Lalo na kung alam mo sa huli ay pagsisisihan mo ito.
May mga bagay na hindi mo na kailangan gawin para masabi mong na-enjoy mo ang iyong buhay. Sa paggawa ng tamang desisyon ay kailangan mo pag-isipan maigi ang mga nangyayari at magdasal ka sa Diyos para tulungan kang makagawa ng tamang desisyon. Minsan, mahirap gawin ang tama dahil ang pangit sa pakiramdam. Pero madalas ito ang tamang gawin dahil meron itong long-term effect na kung saan mas magiging maayos ang lahat. Na-enjoy mo ba ang video na to? Kung ganun, like and subscribe para maabangan mo ang susunod na i-upload ko na video.